Hello po sa inyong lahat mga kaka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa mga altcoins. Ayan, malapit na nga ba ang altcoin season? Kung pag sinabi po natin altcoin seasons ay yung mga altcoins ang siyang magpapamalas na naman or magpapakita ng magagandang performance, or sa madaling salita ay sila po yung makapagbigay ng malalaking gain. Kaya ayan, ang sabi rito ay on-chain data confirms whales preparing for altcoin surge with increased buy orders. Kaya ayan, base daw po sa datos mula sa isang on-chain data ay kinukumpirma daw po nito na ang mga whales, yan po yung mga bigatin or malalaking mga investors, ay naghahanda raw po para sa isang magaganap na altcoin surge. Kung pag sinabi nating altcoin surge ay sasabog daw po ang presyo ng mga altcoins. At ang dahilan daw po rito ay sapagkat tumataas daw po ang mga buy orders. Sa madaling salita ay dumarami ang bumibili ng mga altcoins ngayon na mga malalaking investors. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, para lamang po sa mga hindi nakakaalam ay meron po tayong tinatawag na supply and demand. Kung mataas ang supply, ayan, maraming supply, ay bagsak ang presyo. Ayan, kasi marami ang supply or malaki ang supply kasi maraming nagbebenta. Ngayon, kung pag mataas naman ang demand, ay mataas ang presyo. Kung pag mataas ang demand, ibig sabihin ay maraming mga buyers, maraming bumibili nito. Kaya tumataas ang presyo. At yung sinasabi po natin kanina rito, or ayon daw po sa isang on-chain data, ay marami daw pong mga whales or mga malalaking investors ang naghahanda na bumibili ng maraming mga altcoins. Kaya ayan, sabi rito ay Ki-Young Ju, CEO of analytic platform CryptoQuant, believes that whales are setting up for a forthcoming altcoin surge. Kaya yan, ito po ay ayon sa isang CEO ng analytic platform na CryptoQuant. At yan po ay walang iba kundi si Ki-Young Ju. Siya ay naniniwala na ang mga whales or mga malalaking investors ay naghahanda po sila para sa isang paparating na malaking altcoin surge or aangat ang lahat ng mga altcoins. In a recent disclosure on X, Ju pointed out that the limit buy order volume for altcoins excluding Bitcoin and Ethereum is increasing. Ayan. Ayon po kay Ginoong Joe ay sinabi po niya na yung limit buy order volume para sa mga altcoins ay pataas po ng pataas. Ibig sabihin ay marami pong bumibili ng mga altcoins. This pattern suggests that the formation of a substantial buy walls, highlighting significant purchasing pressure from a large-scale investors. Kaya yan, dahil po rito ay may yung pattern daw na nabubuong ito, ay nagpapakita raw po ito na may nabubuong isang matinding buy walls. Ayan. At ito po ay nagpapakita na may nabubuong isang malakas na puwersa, ayan, isang buying pressure, ayan, mula sa mga large-scale investors or mga malalaking investors. Ju's chart identifies two major phases in the limit order volume for altcoins: the limit sell phase and the limit buy phase. Kaya yan, meron pong ibinahagi rito si Ginoong Joe na isang chart na nagpapakita po ng dalawang klase ng major phases na tinatawag po niyang limit sell phase at saka limit buy phase. Ito po yung kanyang chart.
The limit sell phase saw a notable rise in cumulative sell orders back in 2022, demonstrating robust selling pressure from whales and other market players. This phase coincided with a period of altcoin price dump due to unfavorable market condition. Kaya yan, sa kanyang chart na ito ay yung sell limit phase or yung limit sell phase ay ito po kung saan ay nakaranas yung mga altcoins ng matinding pagbagsak nitong nakalipas na taong 2022. Yan, bumagsak po ang presyo ng mga altcoins sapagkat marami pong mga whales at saka mga market players ang nagbintahin ng kanilang mga altcoins. Dulot po yan ng hindi magandang kalagayan ng crypto market. Kaya yan po ang limit sell phase dito sa chart ni Ginoong Joe. Following this, the limit buy phase began, marked by a significant increase in cumulative buy orders. This indicates a strategic accumulation period where whales establish substantial buy walls. Kaya yan. Nang matapos yung limit sell phase na ito, ay ang sumunod po rito ay dito na po sumunod yung limit buy phase naman, kung saan ay nagsimula po ito, kung saan ay bigla pong tumaas yung mga buy orders. Yan, isa daw po itong strategic accumulation kung saan ay yung mga whales ay bumili sa mababang presyo. Kaya nakaka-establish po sila ng isang buy walls. According to Ju, the rising buy volume suggests confidence in the future market conditions for altcoins. This buying pressure creates strong support levels, indicating that the whales are preparing for a positive market shift. Kaya yan, yung tumataas na buy volume ay nagpapakita po ito ng isang matinding confidence, yan, or pagtitiwala sa hinaharap na kalagayan ng crypto market sa mga or para sa mga altcoins. Kaya yan, ang buying pressure na ito ay nagkaroon siya or bumuo po siya ng isang matibay na support levels kung saan ay nagpapakita na ang mga whales ay naghahanda na sa isang positibong pagbabago or recovery ng crypto market. Kaya yan, particular po ang mga altcoins. Kaya yan po yung nakikita ngayon ni Ginoong Joe na kalagayan ng mga altcoins ngayon. Ayan. Bitcoin whales are also buying. Ayan. Maging yung mga malalaking investors sa Bitcoin ay patuloy na rin po sila sa pagbili. It is important to note that while whales accumulate altcoins, Bitcoin whales are also active. Kaya yan. Hindi lamang po yung mga whales, yan, yung mga whales ng mga altcoins ay nag-accumulate, sinasabayan na rin yan ng mga whales ng mga Bitcoin. The Crypto Basic noted a surge in buyer activity in Binance, which aligns with an increase in the taker buy-sell ratio in whale movements. Kaya yan, yung pagbili ng mga whales na ito ay nakita po nila sa mga activities sa isang pangunahing platform, isang global crypto exchange na si Binance. Kaya ayan, maliban rito ay analyst Ali Martinez highlighted fluctuations in the ratio from below 0.8 to above 1.7 between July 27 and July 31. Ratios above 1.0 indicate aggressive buying, often preceding price rises. Ayan, sa madaling salita ay sabi ni Ginoong Ali Martinez na isang kilalang crypto analyst ay ang kalagayan ngayon ng crypto market ay nasa ratio na above 1.0, at kung pag above 1.0 ay nagpapakita raw po ito na agresibo ang mga buyers ngayon. Kaya ayan, sa madaling salita ay maraming mga nag-accumulate ngayon, ayan, ng hindi lang kay Bitcoin kundi sa mga altcoins. Ayan, at ang gumagawa ng mga ito ngayon or nagsisimula na mag-accumulate ngayon ay yung mga malalaking investors. Kaya dahil dyan ay ayon po ulit kay Ginoong Joe ay siya ay naniniwala
na malapit na raw pong makaranas ang mga altcoins ng isang matinding price surge. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.